Ba mga mamsi, na kahit low budget na tayo ay pwede pa rin po tayo makakain ng napakasarap gamit lang po ang talong. Ikaw po ba, mahilig ka din po ba sa talong? At ano nga po ba ang luto ng talong na gustong gusto mo? At tayo naman po ay nasanay na kapag talaga talong kadalasan po ay piniprito lang natin o kaya naman ay tinotorta lamang ito. Ito nga po sa recipe na ito ay ituturo ko po sa inyo mga mamsi kung paano po ba i-level up ang simpleng talong lamang. Na talaga naman pong pag iyong natry ay napakasarap talaga nitong ulam, lalong-lalo na po sa kanin. At dito nga po meron akong 3 pirasong talong. So ayan, itinanggal ko muna yung mga ulo at bali po ilalaga po muna natin yan hanggang sa lumambot ito. Yun naman po ng nilagang talong, pwede nyo po itong i-steam at kung sinisipag naman po kayo ay pwede nyo po ito sa apoy, pwede nyo po yan kasi mas masarap po yan mga mamsi. Kaso nga dito sa kondo namin wala namang ihawan kaya nilaga ko na lang po ito. Tapos nga po nung luto na ay nilagay ko muna ito sa strainer para naman masala yung mga excess na tubig. Palamigin lang po din ng kaunti. Pagkatapos po ng medyo malamig na nga gamit nga itong tinidor ay dudurog-durugin lang po natin ito ng parang papaganyan. At yung balat nga rin po ng talong ay isinama ko na rin. Pero kung ayaw nyo naman po ng balat ay pwede nyo po yung tanggalin yung balat. Pero sa akin po isinama ko na rin. Basta po ito ay dudurog-durugin natin ito ng mabuti. Naglagay na rin po pala ako dyan ng hiniwang bawang at saka ng sibuyas. Hiniwa ko po yun ng maliliit. Dapat po yung hiwa natin dyan ay maliliit lang po talaga. Bali yung ginamit ko nga po pala dyan ng sibuyas ay kulay puti. Tapang palasa naman po, nagtimpla lang ako dyan ng konting black pepper at saka ng konting white pepper. Pinagsama ko po yun at naglagay din po ako dito ng konting pampalasa at saka ng konting asin. Narin nga po pala ako dito ng 3 kutsara ng breadcrumbs dahil ito pong breadcrumbs ang magsisilbing breading ng ating gagawing ulam ngayon. Tapos po ito ay minix-mix ko lang ito ng mabuti para lahat naman po ay malagyan ng breadcrumbs. So tingnan nyo na lang po at kayo na lang po yung mag-adjust kung dapat pa siyang lagyan ng breadcrumbs or sakto na. Pero bali po yung nagamit ko nga po pala na breadcrumbs dyan ay mga 5 kutsara. Pagkatapos ay naglagay na rin po ako dito ng 1 pirasong itlog at halu-huluin nga po ito ng mabuti para make sure na malagyan lahat sila ng itlog. Halimbawa naman po mga mamsi, wala po kayong breadcrumbs ay pwede po kayo ditong gumamit ng sky flakes. Alam ko naman po na pwede kayo makabili nun sa tindahan. Pagkatapos ay dudurugin nyo lang po yun syempre ng pinong-pino talaga bago nyo po ilagay dito sa ating talong. Pagkatapos ko nga po yung mahalo ng mabuti ay dito na nga mag-uumpisa na nga ako magprito. So bali 1 kutsara lang yung nilagay ko dito. Bali yung kutsara ko nga po palang ginamit dito ay yung malaking kutsara. So hindi na po natin to kailangan bilugin. Basta ilagay lang po natin dito sa kawali. At pwede na po natin i-form ng bilog ito dito. Napakadali lang po nitong gawin mga mamsi. So kapag ganyan na po medyo golden brown na siya ng konti, baliktarin na natin yung kabilang side naman. Yung ginawa ko nga po palang pagkakaprito dito yung medyo brown siya para medyo crunchy siya ng konti lang. Po sa same na kawali, naglagay lang po ako dyan 1 kutsarang butter, nagisa na rin po ako dyan ng bawang at sibuyas. Maliliit lang din po yung hiwa ko ng bawang at sibuyas dyan. Naglagay na rin po pala ako dyan ng 2 kutsara ng harina. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung harina at naglagay na rin po ako dito ng 1½ cup ng tubig. Pagkalagay ko nga po dyan ng tubig, hinalo-halo ko ito ng mabuti para make sure na matunaw talaga yung harina. Sa pampalasa naman po, naglagay ako dito ng black pepper, konting magic syrup at naglagay na rin po ako dito ng 1 tablespoon ng dark soy sauce. Hinintay ko lang itong kumulo ng mga 1 minuto at okay na yung pinatay ko na rin, luto na yung ating sauce. So dito naman po tayo, syempre magpi-plating na tayo. Naglagay na rin po ako dyan ng kanin kasi napakasarap talaga po nitong ulam na ito sa kanin mga mamsi. At mas pinasarap pa nga po yan dahil sa ating ginawang sauce. Alam nyo po ba na para ka na rin itong kumain ng burger steak, kaso nga ito ay gawa sa gulay at ito ay gawa sa talong. Pero kahit yan po ay gawa lang sa gulay, ang lasa po talaga nito mga mamsi ay para po talaga siyang karne. Kaya naman kung yung anak mo ay mahirap talagang pakainin ng gulay, ay hindi po talaga nila mahulaan na ito ay gawa sa talong kasi lasa po talaga siyang karne mga mamsi. At dahil nga po yung ating nalutong ulam ay murang-mura lang po yung nagastos dito ay talaga naman po ito pasok na pasok sa budget mga mamsi. Pero approved na approved talaga yung lasa. Bagay na bagay po talaga ito sa kanin. Kaya naman mga mamsi, ano pang ginagawa mo? I-try mo na rin po ito.